Ilan ho ba yung air assets under dito po sa mga kumpanya ni Saldico ang nakalabas na po ng bansa at nasa saan mga lugar ito? Ang huling update po sa atin ng pagdating doon sa air assets na ho yan, parang siyam na total air assets, 11 total air assets, siyam na helicopters, 11 na planes. Out of those assets, I think 4 ang nasa labas ng bansa. And I think it's in, if I'm not mistaken, Manong Ted, baka pwede ako i-correct ng copy dito, it's in Malaysia. Okay. So nasa Malaysia yung 4, ito ay helicopter ba o meron ding jet? Po, so yung mga private jets nandun ho sa Malaysia. Oo. Ang kasi ang balita ko, meron ding helicopter, yung pinakabago na yung malaking klaseng helicopter? Tama po, nandun din po. So ito yung mga parang 2 helicopters and 2 jets ang nasa labas po ng bansa. And Okay. then, pero ano ho siya, na under na siya ng custody ng AMLAC. Ang problema nga lang ho, yung pag-freeze niya is different from the actual forfeiture. So para maibalik sa bansa. So yun yung hinihintay ho natin sa CA, forfeiture proceedings and order. I see. So, naka-frozen ng AMLAC pero merong forfeiture proceedings ngayon na na-file na ba ito? Umuusad na ba? Tama po, Manong Ted, na i-file na ho ito ng AMLAC at hinihintay natin lumabas yung order na to para kasi pag na-freeze lang natin siya, ibig sabihin parang hindi lang nila pwede galawin, Manong Ted. Oo. Ngayon para maibalik sa bansa natin at magawa yung kagaya ho ng ginagawa ng Bureau of Customs para ma-liquidate itong mga assets na to, kailangan ho natin maghintay ng order ho ng CA for the forfeiture of these assets. Ayun. Okay. So, sir, Yusek, alam po naman natin no, na itong ganito pong uri ng mga assets na ito, na meron po itong depreciation, no? Meron itong maintenance. Sir. Yun nga ho, Manong Ted. Oo. Actually ho, go ahead. sige ho, Manong Ted. Sorry po. Go ahead, sir. Go ahead. Kasi po, meron yang parang itong mga Bugatti ngayon dyan sa customs, girl. Yung mga nandidiyan. Ang balita ko, nagtanong ang customs kung yaan ay papatune up kasi hindi na umaandar eh. Para doon sa tumaas yung value. Kung yaan ay patune up, yung Bugatti dito sa Dubai pupunta dito, yun lang, yung kanyang tune up lang 10 million pesos ang gagastusin para lang paandarin yung nandito ngayon. So kumbaga, yung kanyang maintenance mahal. So anong sabi sa inyo ng paano po yung kanyang pagsisiguro na hindi po ito depreciated? Tama, Manong Ted. Hindi lang depreciation ng inaalala ho ng ating mga regulators na both ng CAPNAT, ng AMLAC, at saka ng mismong pamahalaan natin pagdating doon sa value ng asset. Kasi nagbabayad din ho tayo ng hangar fee. Hindi na binabayaran ng mga nagbabayad tayo ng hangar fee, nagbabayad tayo ng upkeep and maintenance fee doon sa mga air assets na yan. So yun nga yung kinakasama ho ng loob ng members ng TWG pag nababalitaan namin yan. Kinakawa na nga ho tayo tapos gumagastos pa ho tayo para lang ma-preserve yung mga assets na yan kung sakasakali magkaroon ng judgment. Double whammy, ninakawang ka na, aga-abono ka pa. Okay, sige. So, so far po, ang aking hawak ngayon dito, mukhang ito yung pinakabago na Agusta na helicopter, yung malaki, at saka yung Gulfstream na jet, no, yung nandidiyan. Ito ho yung mga bagong acquired nitong kumpanya ni Zaldi. So, paano, ano ang disposisyon dito ng gobyerno sa ngayon so far sa napag-uusapan ninyo diyan sa ICI, sir? So ang disposition talaga namin, Manong Ted, is to preserve those assets. So at saka kung ma-forfeit na natin yan, maibalik na natin sa bansa yan para naman ma-liquidate yung mga assets na yan, maibenta gaya ng ginagawa ng Bureau of Customs. Yun nga lang, we have to swallow that bitter pill that,
during dependency nung order ho ng CA for forfeiture, binabayaran ho natin yung upkeep niyan. Both yung hangar at yung maintenance fee ho niyan. Okay.